Ang Pilipinas ay humila ng 850 trilyon sa karagatan na tinalikuran ng Amerika at Tsina. Nagulantang ang bulwagan ng pagpupulong. Pilipinas, anong magagawa ng munting bansang iyon sa lalim na 6,000 metro? Tumawa ng may pangiinsulto ang isang mataas na opisyal ng Departamento ng Estado ng Amerika. Ang Europa ay abala sa mga pagpupulong dahil sa regulasyon sa kapaligiran. Isang bansa sa Asia ang umurong dahil sa kawalan ng teknolohiya. Dinala pa ng Tsina ang kanilang aircraft carrier ngunit kalaunan ay umatras din. Ngunit sa panahong iyon, may isang bansa na tahimik na kumikilos sa ilalim ng dagat, lalim na 6,000 metro. Mababa sa 3% ang pagkakataong magtagumpay. Ang resulta ay nakakagulat. Tinatayang 850 trilyon ang halaga ng nakabaon. Cobalt, nickel, mangan, tanso, ang mga mineral na susi sa revolusyon ng Artificial Intelligence, AI, ay biglang lumabas. Ito ay 4,000 beses na mas malaki kaysa sa pambansang budget ng Pilipinas. Mali ba ang aming kalkulasyon? Nag-alala ang mga eksperto mula sa malalaking bansa. Habang sila ay nagpupulong, ang Pilipinas ay naghahanda na sa loob ng ilang dekada. Ano ang alam ng Pilipinas? Bakit inabot ng Amerika ang kamay nito sa Pilipinas? Ang di inaasahang balikwas na tagumpay na nilikha ng pagpili sa pagitan ng mga sumuko at ng mga nagpatuloy sa paghuhukay hanggang sa huli. Ilalahad namin ito ngayon. Mag-subscribe at mag-like po muna kayo. Iwanan ang comment na, "Kayang-kaya Pilipinas." Simulan na ang nakakaantig na kwento. Ako si Attorney Ricardo Cardo Reyes at nagsisilbi akong pinuno ng estratehiya para sa International Deep Sea Resource Joint Investigation Team ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, DFA. 25 taon na akong nakatalaga sa seguridad ng enerhiya at estratehiya ng mapagkukunan. Nakipag-ugnayan na ako sa langis, gas, at rare earth na mineral, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng isang proyektong kasing nakakagulat nito. Ang liham na ito ay isang non-public report na ipinadala sa pambansang gobyerno, ngunit ito rin ay ang aking pagtatapat. Ito ay talaan kung gaano kami kayabang at gaano kami kawalang muwang. Nagsimula ang lahat sa isang executive order mula sa Pangulo ng Amerika noong panahong iyon. Itatalaga ang pagmimina sa kalaliman ng dagat bilang pinakamataas na prioridad ng estratehiya ng bansa. Isang simpleng deklarasyon lamang, ngunit binaligtad nito ang mundo. Sapagkat hindi lamang ito tungkol sa pagpapaunlad ng resource. Ito ay tungkol sa kung sino ang hahawak sa kapangyarihan sa panahon ng AI, ang mga semiconductor ng artificial intelligence, ang baterya ng mga dekuryenteng sasakyan, ang susunod na henerasyong sistema ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang lahat ng mga pangunahing mineral na ito ay matatagpuan sa kalaliman ng dagat. Ang cobalt, nickel, mangan, tanso, halos lahat ng ito ay monopolized ng Tsina sa lupa. Ngunit sa ilalim ng dagat, nakatago ang dami na hindi kayang ikumpara. Mayroong isang malawak na lugar sa Pasipiko, sa bahaging malapit sa Philippine Rice, Benham Rice. Sa lalim na 6,000 metro sa ilalim ng karagatan dito, may nakalatag na mga tinatawag na manganese nodules, mga bukol-bukol ng mangan. Mukha itong maitim na bato na kasinlaki ng kamao, ngunit naglalaman ito ng lahat ng mineral na kailangan ng sangkatauhan. Alam ba ninyo kung magkano ang kabuuang halaga na kinakalkula ng mga eksperto? P850 trilyon. Hindi P850 bilyon, kundi P850 trilyon. Kapag isinulat sa numero, 850,000, isang sukat na lampas sa 4,000 beses ng pambansang budget ng Pilipinas. Sa ganitong dami, hindi na ito resource lamang kundi isang strategic weapon. Pagkatapos ng executive order ng Pangulo, nagkagulo sa Washington. Ang Department of Defense, Department of Energy, at Department of Commerce ay nagtatag ng isang special team. At ako ang naitalagang pinuno. Ang unang pagpupulong ay ginanap sa Situation Room sa Sub-Level 3 ng Department of Defense. Kumikilos ang Tsina. Iyan ang unang sinabi pagkatapos magsimula ang information briefing. Lumabas sa screen ang mga larawan mula sa satellite. Ito ay isang daungan sa 3 probinsya ng Tsina. Ang malalaking barkong pang-eksplorasyon sa dagat ay nakahilera. Ang lahat ng mga barkong ito ay may kargang deep sea mining equipment. Ang tinatayang destinasyon ay ang lugar sa Pasipiko. Nagulantang ang conference room. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Bulong ng isang admiral ng hukbong dagat. Matagal nang naghahanda ang Tsina.
sa loob ng 10 taon. Habang tayo ay nagdidiskusyon, sila ay gumagawa ng kagamitan at nagsasanay ng mga tao. Kumusta naman ang Europa? Hindi pa rin sila makakilos dahil sa regulasyon sa kapaligiran. Nag-aagawan ng Pransya at Alemanya sa pamumuno. Ang isang bansang Asyano ay nagsumite ng aplikasyon para sa lugar, ngunit wala silang aktwal na teknolohiya sa pagmimina. Umasa sila sa pag-angkat ng halos lahat ng kagamitan. Sa sandaling iyon, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa conference room. Amerika, Tsina. Sa huli, ang laban na ito ay isang tunggalian ng dalawa. Iyan ang inisip namin. Sa sandaling iyon, itinaas ng isang staff member ang kamay. Kumusta naman ang Pilipinas? Ang Pilipinas. Sumagot ang direktor habang binubuklat ang mga dokumento. Ang Pilipinas ay nag-apply pa lang ng area. Mukhang wala pa silang seryosong pagkilos. Ialis na natin sila sa agenda. Ang Pilipinas ay malakas sa manufacturing, ngunit ang pagmimina sa kalaliman ng dagat ay iba na. At natapos ang pagpupulong. Sumang-ayon ako. Ang Pilipinas ay isang magandang bansa. Gumagawa sila ng semiconductor at magaling gumawa ng mga bapor. Ngunit ito ay ibang larangan. Ang sistema ng paghuhukay, pagproseso, at pagdadala ng mineral mula sa 6,000 metro ang lalim ng dagat. Naisip ko na tanging mga superpower tulad ng Amerika at Tsina ang kayang gumawa nito. Iyan ang aming unang maling pagtatasa. Kinabukasan, lumipad ako papuntang Jamaica kung saan matatagpuan ang headquarters ng International Seabed Authority. Nagtipon ng mga delegasyon mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang mga pamamaraan para sa mining permit. Puno ng tensyon ang bulwagan. Ang delegasyon ng Tsina ay higit sa 20 katao. Sila ay mga technician, legal team at mga diplomata, lahat ay kumpleto. Puno sila ng kumpiyansa. Nagtagumpay na kami sa test mining. Malapit na kaming magsimula ng komersyal na produksyon. Ito ang sinabi ng punong kinatawan ng Tsina. Hindi ito pagmamalaki. Nagtagumpay talaga sila sa paggawa ng deep-sea robot at nakahila ng maliit na dami ng manganese nodules. Ang delegasyon ng Europa ay nagtatanggol. Dapat mauna ang environmental impact assessment. Kapag nasira ang ecosystem sa kalaliman ng dagat, hindi na ito makakabawi. Nagtaas ng boses ang kinatawan ng Norway. Tama ang sinabi niya. Ngunit hindi ito inalintana ng China. Maaari nating isagawa ang assessment habang tayo ay nagmimina. Isang malamig na tugon. Ang isang bansa sa Asya ay tahimik. Naunawaan nila na kahit nakakuha sila ng area, wala silang kakayahan na maghukay. Tinitingnan lamang nila ang reaksyon ng Tsina at Amerika sa buong pagpupulong. At ang delegasyon ng Pilipinas ay 3 tao lamang. Isang direktor mula sa Department of Transportation at 2 researcher mula sa Marine Technology Institute. Isang simpleng komposisyon. Halos hindi sila nagsasalita sa pagpupulong. Sumasagot sila ng maikli kung may tanong at nakikinig lamang. Halos hindi ko sila pinansin. Natapos ang pagpupulong at nakipagkita ako ng di-opisyal sa delegasyon ng Tsina sa lounge ng hotel. Puno sila ng kumpiyansa. Ginoong Reyes, huli na kayong mga Amerikano. Nag-invest na kami sa loob ng 15 taon. Pero may agwat pa rin sa teknolohiya, hindi ba? Teknolohiya? Isang deep-sea robot na ginawa namin ay nakakolekta na ng mas maraming data kaysa sa buong research lab ninyo. Tumawa sila. Hindi ako makatawa. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid sa hotel at tumingin sa labas ng bintana. Nakikita ko ang Karibe, isang tahimik at magandang dagat. Ngunit sa ilalim nito, nagsimula na ang digmaan. Isang tahimik ngunit matinding digmaan. At hanggang sa sandaling iyon, hindi namin isinama sa kalkulasyon ang Pilipinas. Pagbalik ko mula sa Jamaica, nagtungo agad ako sa Europa. Napagdesisyonan ko na hindi namin kayang pigilan ang Tsina sa pamamagitan lamang ng Amerika. Kailangan naming bumuo ng pinagsamang depensa kasama ang mga kaalyado. Ang unang destinasyon ay Brussels, ang headquarters ng European Union. Pagpasok ko sa conference room, naramdaman ko agad, hindi handa ang mga taong ito. Ang delegasyon ng Pransya ay higit sa 10 tao. Sila ay mga personnel na ipinadala mula sa Ministry of Finance, Ministry of Industry at Ministry of Environment. Gayun din sa Alemanya. Ngunit ang problema ay may iba't ibang boses sila. Ang deep sea mining ay pagkasira sa kapaligiran. Kami ay tutol, naghihigaan ng labi, ang kinatawan ng French Ministry of Environment. Ngunit paano kung monopolized ito ng China?
Hindi ba't mas malaking kalamidad iyon? Sumalungat ang isang tao mula sa Ministry of Industry, mula sa parehong delegasyon ng Pransya. Galing sila sa isang bansa, ngunit magkaiba ang kanilang paninindigan. Mas komplikado ang Alemanya. Posible ito sa teknikal. Sapat na ang kagamitan sa dagat ng aming sikat na electric manufacturer, sinabi ng German technical advisor ng may kumpiyansa. Ngunit umiling ang katabi niyang economic official. Ang gastos ang problema. Ang isang drilling vessel ay nagkakahalaga ng higit sa P100 bilyon. Hindi natin kayang gawin ito ng sarili natin. Kailangan nating mag-angkat mula sa Norway o Pilipinas. Kung gayon, bakit hindi tayo magkaroon ng joint development? Kanino? Ayaw ibigay ng Pransya ang pamumuno at tumututol ang Netherlands dahil sa issue sa kapaligiran. Sa loob ng 30 minuto mula nang magsimula ang pagpupulong, natigil ito. Nagalit ako, sila ay abala sa pagpupulong. Habang naglalayag na ang mga barko ng China, nag-aaway pa rin ang Europa kung sino ang mamumuno. Ginoong Reyes, ano ang gagawin ng Amerika? Tanong ng kinatawan ng Norway. Gumagalaw na kami. Nag-invest kami ng 1 billion sa technology development at nakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya. Nakakainggit. 6 na buwan na kaming naghihintay para sa pag-aproba ng budget. Nagbuntong hininga ang kinatawan ng Alemanya. Sa sandaling iyon, isang tao ang tahimik na nagtaas ng kamay. Ang kinatawan ng Netherlands. May isang mungkahi ako. Kung mahirap para sa atin na direktang mag-develop, bakit hindi tayo makipagtulungan sa isang bansang may teknolohiya? Bansang may teknolohiya. Ang Amerika ba? Hindi. Ang Pilipinas. Biglang natahimik ang conference room. Ang Pilipinas? Nagulat ang mukha ng kinatawan ng Pransya. Opo. Ang Pilipinas ang pinakamalaking shipbuilder sa mundo. Ang kakayahan nilang gumawa ng drilling vessel at offshore plant ay world-class. At marami rin silang karanasan sa deep sea exploration. Pero bakit makikipagtulungan ang Pilipinas sa atin? Kalaban din sila, hindi ba? Depende iyan sa mungkahi. Nakinig ako sa usapan na iyon, ngunit hindi ako gaanong interesado. Maaaring maging magandang partner ang Pilipinas. Ngunit hindi sila ang pangunahing bida sa larong ito, naisip ko. Natapos ang pagpupulong nang walang konklusyon. Ang susunod na pagpupulong ay itinakda pagkatapos ng 3 buwan. Habang umaalis sa Brussels, nakumbinsi ako, huli na ang Europa. Ang susunod na destinasyon ay Maynila. Ang Pilipinas ay iba, hindi bababa sa mabilis sila magdesisyon. Isang emergency meeting ang ipinatawag sa palasyo ng Malacanang at inimbitahan ako bilang isang special advisor. Ginoong Reyes, dapat ninyong maunawaan ang posisyon ng Pilipinas. Nakakuha na kami ng 75,000 km² na area sa Pasipiko. Sinabi ng kalihim ng Department of Energy DOE ng Pilipinas. Mukha siyang nagmamalaki. Kung gayon, kumusta ang mining plan? Tanong ko. Namutla ang mukha ng kalihim. Mayroon kaming kaunting problema sa teknikal. Yumuko ang technical head na nakaupo sa tabi niya. Kung magiging tapat ako, wala kaming malaking deep sea drilling system. Mayroon kaming maliit na robot para sa testing. Ngunit imposible ito sa komersyal na sukat. Kung gayon, bakit hindi kayo gumawa? Ang oras ang problema. Aabutin ng hindi bababa sa 10 taon. Hihintayin ba tayo ng China hanggang sa panahong iyon? Bumaba ang katahimikan sa conference room. Wala ba kayong alternatibo? Tanong kong muli. Kinuha ng kalihim ang isang dokumento. Makikipagtulungan kami sa isang bansa. Amerika. Muli, Amerika. Ang Amerika ay may pinakamataas na standard sa deep sea drilling vessel fabrication. Magbibigay kami ng area at ang Amerika ang magbibigay ng teknolohiya at kagamitan. Kung gayon, paano ang profit sharing? Nag-aatubili ang kalihim. Maging sa paningin ko, ito ay isang masamang negosasyon para sa Pilipinas. Kung may area ka lang pero walang teknolohiya, ang Amerika pa rin ang mamumuno. Pumapayag ba ang Amerika? Tanong ko. Hindi pa kami nagbibigay ng opisyal na mungkahi. Ngunit sinubukan namin ang isang di-opisyal na ruta. Ang reaksyon ay interesado. Ngunit may kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Hindi lamang bilang isang subcontractor, kundi gusto nila ng equal partnership. Hinihingi rin nila ang technology transfer. Sa isip ko, napangiti ako. Iyan talaga ang ugali ng mga Pilipino. Naisip ko, palagi nilang hinahangad ang isang hakbang na mas mataas. Hindi sila makukontento bilang isang subcontractor. Natapos ang pagpupulong at bumalik ako sa hotel.
Kumain ako ng hapunan habang nag-iisip. Ang Europa ay abala sa pagpupulong. Ang isang bansa sa Asya ay walang teknolohiya. Nakumbinsi ako na ang laban na ito ay magiging pagitan ng Amerika at Sina. Ngunit kakaiba. Bakit paulit-ulit na lumalabas ang usapan tungkol sa Pilipinas, sa Brussels, at maging sa Maynila, binanggit ng mga tao ang Pilipinas bilang isang alternatibo, bilang isang partner, bilang isang target ng kooperasyon, ngunit hindi bilang pangunahing bida. Ganito rin ako. Ang Pilipinas ay isang mahusay na manufacturer, ngunit hindi player sa larong ito. Nang gabing iyon, dumating ang isang emergency email mula sa home country. Nagpadala ang China ng 3 karagdagang exploration vessel sa lugar sa Pasipiko. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ako makatulog. Wala na akong oras. Huli na ang Europa. Ang isang bansa sa Asya ay walang teknolohiya. Kailangan na naming mga Amerikano ang direktang kumilos. Ngunit mayroon din kaming problema. Wala kaming deep sea drilling vessel. Sa katunayan, mayroon ngunit hindi sapat. Kailangan namin ng hindi bababa sa 10 para sa komersyal na sukat ng pagmimina, ngunit mayroon lang kaming 2. Kung gayon, gumawa tayo, mungkahi ng isang tao. Gaano katagal iyan? Hindi bababa sa 2 taon. Ang budget din ay problema. Muli, natigil ang pagpupulong. Sa sandaling iyon, maingat na sinabi ng isang staff member, kung ipapagawa natin ito sa shipyard ng Pilipinas, posible ito sa loob ng 1 taon. Muli, ang Pilipinas. Ganoon ba kabilis ang shipyard ng Pilipinas? Sila ang pinakamabilis sa mundo. World class din ang kalidad. Higit sa lahat, marami silang karanasan. Mayroon na silang record ng paghahatid ng deep sea drilling vessel sa Norway at Brazil. Tumango ako. Ipacheck iyan. Kumuha ng quotation at pag-aralan natin. Natapos ang pagpupulong, ngunit ng gabing iyon, may kakaiba akong naramdaman. Paulit-ulit na lumalabas ang Pilipinas, ang Europa, ang isang bansa sa Asya, at maging ang Amerika hinahanap nila ang Pilipinas para sa teknolohiya, para sa bilis, para sa karanasan. Ngunit ang Pilipinas mismo ay tahimik. Halos hindi sila nagsasalita sa mga pagpupulong. Hindi sila nagmumungkahi, hindi sila nagpapahayag, nakikinig lang sila. Bakit? Hindi ko alam noon. Nauna nang nasa ibang laro ang Pilipinas. Naghahanda sila habang kami ay nagpupulong. Kumikilos sila habang kami ay nagkukumbinsihan. At kung gaano sila kahanda, malalaman ko agad. Kinabukasan ng umaga, dumating ang isa pang email. Pilipinas, na-intercept ang malaking exploration activity malapit sa lugar sa Pasipiko. Sinusuri ang detalye. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, wala ang Pilipinas sa bulwagan ng pagpupulong. Nasa dagat na sila. Pagkatapos matanggap ang ulat na kumikilos ang Pilipinas, humingi agad ako ng satellite information. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang data mula sa Information Analysis Office ng Department of Defense. Sa sandaling nakita ko ang larawan sa satellite na ipinakita sa screen, napahinga ako. Sa gitna ng Pasipiko, malapit sa lugar na pinag-uusapan, 4 na malalaking exploration vessel ang nakalutang. Ang flag na nakaukit ng malinaw sa hull, ang araw at 3 bituin. Kailan pa ito? Nagmamadali akong nagtanong. Sinusuri pa ang eksaktong oras, ngunit mukhang aktibo na sila nang hindi bababa sa 3 buwan. 3 buwan? Nandyan na sila habang tayo ay nag-abala sa pagpupulong? Tama. Wala akong masabi. Habang inaalis namin ang Pilipinas sa agenda, nandoon na sila sa site. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit sila tahimik na nakaupo sa bulwagan ng pagpupulong. Hindi na nila kailangang magsalita dahil kumikilos na sila. Mayroon pa. Naglabas ng isa pang document ang information analyst. Ang posisyon ng area na nakuha ng Pilipinas. Lumabas sa screen ang isang mapa. 3 lugar ang ipinakita sa Pasipiko. Ang bawat isa ay binukod sa iba't ibang kulay. Ang 3 lugar na ito ay pag-aari lahat ng Pilipinas? Sa katunayan, ang mga ito ay mga lugar kung saan nakatanggap ang Philippine Marine Technology Institute at ang gobyerno ng Pilipinas ng exploration at mining permit mula sa International Seabed Authority. Ang kabuuang area ay 115,000 km². Nagkalkula ako sa calculator. Ang land area ng Pilipinas ay humigit kumulang 300,000 km². Nakakuha sila ng isang malawak na seabed territory
na halos kasing laki ng isang katlo ng bansa. Alam ba ninyo ang reserve sa mga lugar na ito? Batay sa paunang pagsusuri, tinatayang hanggang 740 milyong tonelada ng manganese nodules lamang. 740 milyong tonelada? Nanginginig ang boses ko. Kapag kinonvert ang dami ng cobalt, nickel at tanso na nakapaloob dito, ito ay nagiging isang astronomical figure. Magkano ang katumbas nito sa pera? Nagatubili muna ang analyst bago sumagot. Kahit sa conservative estimate, higit sa 850 pesos trilyon. Natahimik ang conference room. P1050 trilyon. Isang halaga na lampas sa 4,000 beses ng pambansang budget ng Pilipinas. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ang pangunahing resource para sa industriya ng hinaharap. Baterya ng dekuryenteng sasakyan, AI semiconductor, susunod na henerasyong energy storage device. Ang lahat ng mga mineral na ito ay maaaring makuha ng Pilipinas. Kailan pa ito inihanda ng Pilipinas? Tanong ko. Batay sa opisyal na talaan, nag-apply sila para sa unang area noong 2014. Ngunit ang aktual na paghahanda ay mukhang nagsimula ng mas maaga. Gaano kaaga? Hindi kami sigurado sa mga detalye, ngunit ang Pilipinas ay nag-invest na sa deep sea exploration technology mula pa noong 90s. Sa panahong iyon, marami ang nagsabing ito ay unrealistic. Sumandal ako sa upuan mula pa noong 90s. Noong panahong iyon, ang deep sea mining ay nasa mundo pa lang ng science fiction. Walang teknolohiya at walang economic viability. Isang panahon na halos walang bansa ang interesado. Ngunit naghahanda na ang Pilipinas noon pa. Ang mas nakakagulat ay ito. Ipinakita ng analyst ang isa pang document. Hindi lamang nakakuha ang Pilipinas ng area. Nagtayo sila ng isang sistema na kayang hawakan ang buong proseso, mula sa pagmimina hanggang sa pagproseso. Lumabas sa screen ang larawan ng isang Filipino shipyard. Isang dambuhalang deep-sea drilling vessel ang ginagawa. Ano iyan? Isang deep-sea mining vessel na binuo ng Pilipinas. Kayang magtrabaho hanggang 7,000 metro ang lalim at ang mining capacity nito ay 3,000 tonelada kada araw. 3,000 tonelada? Opo. Ang test vessel na binuo ng China ay 500 tonelada kada araw. 6 na beses na mas malaki ang barko ng Pilipinas. Nawalan ako ng salita. At ito ang offshore processing plant. Lumabas ang susunod na larawan. Isang istruktura sa dagat na kasinlaki ng 2 soccer field. Ang mga mineral na nahukay ay agad na primary processed sa dagat. Inaalis ang mga impurities at dinadala sa lupa sa concentrated form. Bakit sa dagat ipoproseso? Para sa efficiency. 70% ng timbang ng manganese nodules ay walang kuwentang material. Napakamahal kung lahat iyon ay dadalhin sa lupa. Kung ipoproseso muna sa dagat, mababawasan ng kalahati ang gastos. Genius. Kami ay abala sa pag-iisip kung paano huhukayin, ngunit kinakalkula na ng Pilipinas kung paano ipoproseso pagkatapos. Mayroon pa ba? Tanong ko. Opo. Nag-export din ang Pilipinas ng mining at manufacturing technology. Export? Nakapaghatid na sila sa Norway, Brazil at Singapore. 60% ng deep-sea mining market sa mundo ay hawak ng Pilipinas. Hindi ako makapagsalita sandali. Nakakuha ang Pilipinas ng area, may mining technology at may processing system. Higit pa rito, ipinagbibili nila ang teknolohiyang iyon sa ibang bansa. Habang iniisip namin na ang Pilipinas ay isang mahusay na manufacturing country lamang, sila ay naging sentro na ng deep-sea industry. Naulat na ba ito sa Department of State? Hindi pa. Sinusuri pa namin. Iulat agad yan at maghanap ng channel para makipag-ugnayan sa Pilipinas. Masusunod, bumalik ako sa opisina at tumingin sa labas ng bintana. Maliwanag ang kalangitan sa Washington, ngunit magulo ang isip ko. Nakafocus kami sa China. Naisip namin na huli na ang Europa at walang teknolohiya ang isang bansa sa Asia, kaya sa huli ay magiging tunggalian ito ng Amerika at China. Tiningnan lamang namin ang Pilipinas bilang isang cooperation partner. Ngunit nagkamali kami. Hindi partner ang Pilipinas. Kalaban. Hindi. Baka mas nauna pa sila sa amin. Nang gabing iyon, isang emergency teleconference ang ipinatawag. Dumalo ang kalihim ng Estado, kalihim ng depensa, at kalihim ng enerhiya. Hindi ko inakala na ganito ang Pilipinas, putol na sabi ng kalihim ng Estado. Masyado tayong nagpakampante, sumang-ayon ang kalihim ng enerhiya. Ang problema ay oras. Mayroon ng 3 area ang Pilipinas. Wala pa tayong sinisimulan ng seryoso kahit isa.
Kumusta naman ang China? Tanong ng kalihim ng depensa. Ganito rin ang China. Marami silang area, ngunit hindi kasing galing ng Pilipinas ang aktwal na kakayahan sa pagmimina. Bumaba ang mabigat na katahimikan sa conference room. Kung gayon, ano ang mga pagpipilian natin? Tinitigan ako ng kalihim ng estado. Mayroon tayong dalawa. Una, pilitin ang sarili nating development, ngunit aabutin ito ng hindi bababa sa 5 taon. Pangalawa, makipagtulungan sa Pilipinas. Anong klaseng kooperasyon? Technical na partnership, joint exploration, stock investment, maraming paraan. Ngunit ang mahalaga ay kung papayag ang Pilipinas. Bakit tatanggi ang Pilipinas? Makikinabang din sila kung makikipagtulungan sa Amerika, may sumalungat. Umiling ako. Hindi ganoon kadali. Kayang gawin ng Pilipinas ito sa sarili nilang kakayahan. Hindi kami ang nangangailangan, kundi kami ang nangangailangan sa Pilipinas. Muling natahimik ang conference room. Ito ang unang pagkakataon. Ang Amerika ay humihingi ng tulong sa ibang bansa at hindi ito sa seguridad o diplomasya, kundi sa teknolohiya at resource. Makipag-ugnayan sa Pilipinas. Kahit di opisyal, subukan mong hanapin ang kanilang intensyon. Utos ng kalihim ng estado, masusunod. Sumagot ako, ngunit hindi ako sigurado. Tatanggapin kaya ng Pilipinas ang aming mungkahi? Mayroon na silang lahat, area, teknolohiya, sistema. Ano ang maibibigay namin? Pagkatapos ng ilang araw, naganap ang isang di-opisyal na pagpupulong sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas. Ito ay sa lounge ng isang hotel sa Washington, D.C. Ang dumalo mula sa Pilipinas ay isang opisyal mula sa Department of Transportation at isang researcher mula sa Marine Technology Institute. Isang karangalan na makilala kayo. Inabot ko ang kamay ko, kagalakan namin. Tumugon siya ng magalang, ngunit kalmado ang kanyang ekspresyon. Walang bakas ng tensyon. Umupo kami. Direkta akong magsasabi, gusto ng Amerika na makipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng Deep Sea Resource Development. Nagbitiw ako ng salita. Anong klaseng kooperasyon ang gusto ninyo? Tanong ng kinatawan ng Pilipinas. Technical na partnership, joint exploration, at kung kailangan, pag-iisipan namin ang stock investment. Ang mga konkretong kondisyon, dapat iyan pag-usapan sa negotiation table. Ang mahalaga ay ang mutual benefit. Nag-isip sandali ang kinatawan ng Pilipinas bago tahimik na nagsalita. Salamat, ngunit mayroon na kaming plano. Plano? Opo. Plano naming ituloy ang proyekto ng kami lang. Pero kung makikipagtulungan kayo sa Amerika, hindi ba't mas mabilis at mas ligtas? Sinubukan kong hikayatin sila, ngunit ngumiti lang ang kausap ko. Ginoong Reyes, handa na kami. Teknolohiya, kagamitan, tao lahat ay kumpleto na. Sa totoo lang, ang kailangan lang namin ngayon ay oras. Nawalan ako ng salita sa sinabi niya. Hindi tumanggi ang Pilipinas. Sinabi lang nila na hindi na nila kailangan. Habang kami ay nagpupulong, nakakuha na ang Pilipinas ng mga karagatan ng mundo. Habang kami ay nagdidiskusyon ng budget, nakapaglayag na ang mga barko ng Pilipinas. Habang kami ay nag-aalala tungkol sa issue sa kapaligiran, na kumpleto na ng Pilipinas ang processing system. At ngayon, sinabi ng Pilipinas, handa na kami. Natapos ang pagpupulong sa Pilipinas at nagulat agad ako sa home country. Magalang na tinanggihan ng Pilipinas ang aming mungkahi. Mukhang ipagpapatuloy nila ang sarili nilang ruta. Narinig ko ang buntong hininga ng kalihim ng estado sa kabilang linya. Inaasahan ko na ang reaksyon na iyan. Mayroon na ang Pilipinas ng lahat. Kung gayon, ano ang gagawin namin? Ipagpatuloy ang contact. Darating ang sandali na kailangan nila ng kooperasyon. Hindi ako sigurado, ngunit sinunod ko ang utos. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang breaking news mula sa Silicon Valley. Isang sikat na AI development company ang nag-anunsyo ng next generation AI model. Ang calculation power ay 100 beses ng umiiral na modelo. Ngunit may problema. Ang power consumption ay napakalaki, paliwanag ng engineer sa technical briefing. Ang isang data center ay gumagamit ng kuryente na katumbas ng isang maliit na lungsod. Kung gayon, ang teknolohiya sa baterya ang susi, naunawaan namin. Tama, ang high-efficiency energy storage system ay essential. Ngunit para gawin iyon, kailangan namin ng mineral. Cobalt, nickel, lithium ang pangunahing sangkap. Ngunit ang kasalukuyang supply chain ay hawak ng China.
Bumalot ang mabigat na kapaligiran sa conference room. Nagsimula na ang AI revolution. Ang mga dambuhalang IT company ay nagmamadaling gumawa ng AI model. Ngunit ang problema ay ang mineral, ang batayan ng lahat ay hawak ng China. Wala bang alternatibo? Tanong ng isang tao. Ang deep sea mining. Kung makakakuha tayo ng mineral doon, mababawasan natin ng malaki ang dependency sa China. Kung gayon, kailangan nating magmadali. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang deep sea mining project ng Amerika ay nasa initial stage pa lang. Aabutin ng hindi bababa sa 3 taon para sa seryosong produksyon. Samantala, nagsimula kaming makarinig ng iba pang balita. Nagsimula na ang Pilipinas ng test mining sa lugar sa Pasipiko. Ang sikat na kumpanya sa Alemanya ay pumirma ng supply contract sa Pilipinas para sa kagamitan sa dagat. Ang state-owned oil company ng Norway ay umorder ng 4 na karagdagang deep-sea drilling vessel sa shipyard ng Pilipinas. Gumagalaw ang Pilipinas. Mabilis? Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang mas nakakagulat na balita. Nagtagumpay ang Pilipinas sa full-scale operation ng offshore processing plant. Ano? Napatalon ako sa upuan. Nahukay nila ang manganese nodules at nakumpleto na ang primary processing sa dagat. Nakagawa sila ng concentrated mineral na may purity na higit sa 95%. Sa loob lang ng ilang linggo? Opo, mukhang nakumpleto na nila ang sistema noon pa. Nawalan ako ng salita. Habang sinusuri namin ang environmental assessment report, naghuhukay na ang Pilipinas ng mineral. Habang naghihintay kami ng budget deliberation, nakumpleto na ng Pilipinas ang processing. Magkaiba ang bilis. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi ito resource competition, kundi race against time. Hindi maghihintay ang panahon ng AI. Kung sino ang unang makakakuha ng mineral, siya ang hahawak sa pamumuno ng industriya. At ngayon, ang Pilipinas ang pinakamabilis na bansa. Magpatawag ng emergency meeting. Inutusan ko ang aking secretary. Pagkatapos ng 2 araw, naganap ang National Security Council sa Situation Room ng White House. Ang National Security Advisor mismo ang namuno. Mag-uulat ako ng kasalukuyang sitwasyon. Binuksan ng information analyst ang screen. Nag-deploy ang China ng 7 exploration vessel sa lugar sa Pasipiko. Gayunpaman, limitado ang aktwal na kakayahan sa pagmimina. Ang Europa ay nagpupulong pa rin. Walang pag-unlad dahil sa pag-aagawan ng pamumuno ng Pransya at Alemanya. Ang isang bansa sa Asia ay may area, ngunit walang teknolohiya at nakikipag-ugnayan sa Pilipinas para sa kooperasyon. Kung gayon, ang Pilipinas pa rin ang nangunguna? Tanong ng National Security Advisor. Tama, ang Pilipinas ang tanging bansa na kayang gawin ang buong proseso ng mag-isa. Pagmimina, pagproseso, at transportasyon. Bumaba ang katahimikan sa conference room. Ang problema ay ito. Naglabas ng bagong document ang opisyal ng Department of Energy. Ang industriya ng AI ay lumalaki ng mabilis at ang pangangailangan sa mineral ay tumataas. Ayon sa hula, magkakaroon ng supply shortage sa loob ng 2 taon sa kasalukuyang supply chain. 2 taon? Opo. Kung hindi tayo makakakuha ng bagong supply source bago iyon, hindi maiiwasan na maapektuhan ang mga AI company ng Amerika. Kung gayon, mag-import tayo sa China, tanong ng isang tao. Ngunit umiling ang opisyal. Abala na ang China sa supply sa sarili nilang AI company. At inuri na nila ito bilang strategic material at nililimitahan ang export. Tinitigan akong National Security Advisor. Ginoong Reyes, ano ang posibilidad ng muling pakikipagnegosasyon sa Pilipinas? Kung magiging tapat ako, mahirap. Kayang gawin ng Pilipinas nang wala kami. Kung gayon, ano ang maibibigay natin? Nag-isip ako sandali. Seguridad. Tama. Seguridad. Ang mining at plant ng Pilipinas ay nasa high seas. Kailangan nila ng proteksyon. Lalo na kung nagiging banta ang China. Essential ang suporta ng US Navy. Tumango ang National Security Advisor. Interesante. Ipagpatuloy ninyo. Magbibigay tayo ng security assistance sa Pilipinas kapalit ng priority access sa mineral supply, isang mutually beneficial structure. Sige, ipagpatuloy ang contact sa direksyong iyon. Natapos ang pagpupulong. Muli akong nakipag-ugnayan sa Pilipinas. Iba ang reaksyon nila ngayon. Kung security cooperation, may puwang para pag-isipan, maingat na sabi ng kinatawan ng Pilipinas. Anong klaseng konkretong porma? Poprotektahan ng US Navy ang mining operation ng Pilipinas
at ang Pilipinas ay magbibigay ng priority supply ng mineral sa Amerika. Ang ratio ay negosasyon, ngunit magbibigay kami ng reasonable terms. Nanahimik sandali ang Pilipinas bago sumagot. Iuulat namin ito sa home country at sasagot. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang sagot. Prinsipyong sumasang-ayon kami. Pag-usapan natin ang mga detalye. Nagbuntong hininga ako. Sa wakas, may nakita akong pag-asa. Itinatag ang negotiation table. Nagpabalik-balik ako sa Washington at Maynila at nagpatuloy ang matinding diskusyon. Malinaw ang Pilipinas. Hindi kami subcontractor. Gusto namin ng equal partnership. Oo naman. Hindi rin namin gusto ang technological dependence. Kami ang mamamahala sa aming teknolohiya na iintindihan. At kami ang magdesisyon sa ratio ng mineral supply. May karapatan kaming ayusin ito ayon sa sitwasyon ng market. Hindi naging madali ang negosasyon. Hindi umatras ang Pilipinas. Alam nilang sila ang nasa advantageous position, ngunit wala rin kaming pagpipilian. Pagkatapos ng isang buwan, nilagdaan ng dalawang bansa ang Strategic Deep Sea Resource Cooperation Agreement. Ang pangunahing nilalaman ay ang mga sumusunod. Una, poprotektahan ng US Navy ang deep sea mining operation ng Pilipinas. Pangalawa, magbibigay ang Pilipinas ng 40% ng taunang output nito sa Amerika bilang priority supply. Pangatlo, ang technical cooperation ay magiging mutual. Pagkatapos ng anunsyo, nagkagulo ang industriya. Inabot ng Amerika ang kamay sa Pilipinas. Strategic partnership para pigilan ang Tsina. Nakuha ng US-Philippine Alliance ang lead sa mineral acquisition race ng panahon ng AI. Iyan ang iniulat ng media, ngunit alam ko, hindi ito alliance, kundi necessity. Kami ang nangangailangan sa Pilipinas. Natapos ang signing ceremony at lumapit sa akin ang punong kinatawan ng Pilipinas. Ginoong Reyes, mukhang magkakaroon tayo ng magandang cooperation. Ganoon din ang tingin ko. Habang nakikipagkamay, nagtanong ako, maaari ba akong magtanong ng isa? Kailan pa nagsimula ang Pilipinas maghanda ng ganito? Ngumiti siya sandali bago sumagot. Palagi kaming handa. Hindi lang napansin ng mundo, wala akong masabi sa kanyang mga salita. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit hindi tumigil. Limitado ang kanilang mga salita sa conference room, ngunit hindi sila nag-aksaya ng oras. Naghanda sila, isinagawa, at nakumpleto. At ngayon, nagsisimula ng tumingin ang mundo sa Pilipinas. Ang bilis ay kapangyarihan. Iyan ang pinatunayan ng Pilipinas. Pagkatapos ng kasunduan, mabilis na kumilos ang sitwasyon. Pinabilis ng Pilipinas ang mining speed at dinagdagan ng Amerika ang 7th Fleet sa Pasipiko. Ngunit ang problema ay ang Tsina. Hindi sila tatahimik. At hindi ako nagkamali sa aking hula. Agad kong naramdaman na malapit na magsimula ang totoong digmaan sa dagat. Pagkatapos ng isang linggo mula nang nilagdaan ang US-Philippine Agreement, biglang nagbago ang sitwasyon. Kumikilos ang Chinese Navy. Dumating ang emergency call mula sa Department of Defense. Agad akong tumakbo sa situation room. Ang real-time satellite footage ay ipinakita sa screen. Ang aircraft carrier ng Tsina, kasama ang mga escort vessel, ay lumalabas sa East China Sea. Saan ang destinasyon? Tanong ko. Tinatayang lugar sa Pasipiko. Ang lugar kung saan nagtatrabaho ang mining vessel ng Pilipinas. Sa kasalukuyang bilis, aabutin sila ng 3 araw. Binalot ng tensyon ang conference room. Ang paggamit ng aircraft carrier ng Tsina ay isang seryosong babala. Nangangahulugan ito na posible ang hindi lamang diplomatic gesture, kundi aktwal na pagkilos. Na-notify na ba ang Pilipinas? 20 minuto na ang nakalipas. Mayroon silang emergency response meeting sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Kumusta ang ating fleet? Ang 3 destroyer na kabilang sa 7th Fleet ay naglalayag mula sa Guam, ngunit aabutin ng 2 araw para makarating sa site. Nagkalkula ako. Mauna ang Tsina. Ano ang intensyon ng Tsina? Sumagot ang analyst ng Department of Defense. Gusto nilang itigil ang mining operation ng Pilipinas. Kahit walang physical conflict, ang intensyon ay guluhin ang trabaho sa pamamagitan ng intimidation. May problema ba sa international law? Dahil ito ay high seas, opo. Ngunit kikilos ang Tsina sa ilalim ng dahilan ng freedom of navigation. Magpapanggap sila na military exercise. Sa katunayan, intimidation iyon. Ganoon ba? Nagbuntong hininga ako. Alam ko na darating ang ganitong sitwasyon. Hindi tatahimik ang Tsina.
Sa sandaling pumirma kami ng kasunduan sa Pilipinas. Ngunit hindi ko inakala na ganito kabilis at lantaran. Naulat na ba sa White House? Ginagawa. Malapit nang magpatawag ng emergency meeting ng National Security Council. Agad akong nakipag-ugnayan sa Pilipinas. Alam ba ninyo ang sitwasyon? Sinagot ng Direktor ng Department of Transportation ng Pilipinas ang telepono. Kalmado ang kanyang boses, ngunit naramdaman ko ang tensyon. Opo, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay nasa response mode na rin. Ano ang gagawin ninyo sa drilling vessel? Ipagpapatuloy namin ang trabaho. Ano? Darating ang fleet ng China sa loob ng 3 araw. Kaya nga, Ginoong Reyes. Kung aatras kami rito, hindi na kami makakabalik. Iyan ang target ng China. Wala akong masabi. Tama siya. Kung aatras ang Pilipinas ngayon, iisipin ng China na nanalo sila at magpapatuloy sila sa pagpindot sa hinaharap. Hindi lang ito mining operation, kundi isang laban na magdedesisyon sa kaayusan ng susunod na dekada. Naiintindihan ko. Ipadadala namin ang aming Navy sa lalong madaling panahon. Salamat. Ngunit handa na rin kami. Ibinitin ko ang telepono. Komplikado ang nararamdaman ko. Hindi aatras ang Pilipinas. Napakalaki na ng ininvest nila. Mga dekada ng paghahanda, bilyon-bilyong pondo, at ang kinabukasan ng bansa ang nakataya. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang Chinese fleet sa lugar sa Pasipiko. Ipinakita sa screen ng Situation Room ang real-time footage. Ang aircraft carrier at mga escort vessel ay nakatigil sa layong 30 nautical miles mula sa mining vessel ng Pilipinas. Isang mapanganib na distansya, bulong ng isang admiral ng hukbong dagat. Nagbabanta, ngunit hindi direktang provocation. Ano ang reaksyon ng Pilipinas? Ipinagpapatuloy nila ang mining operation. Ang mga escort vessel ng Pilipinas ay nakadeploy sa paligid ng mining area. Habang pinapanood ang screen, hindi ko maiwasang makaramdam ng tensyon. Tahimik ang dagat, ngunit may digmaan na nangyayari sa ilalim. Isang digmaan ng di nakikitang tensyon. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon. 4 na Chinese fighter jet ang low-altitude flying. Dumating ang emergency report. Ipinakita sa screen ang mga fighter jet na lumipad mula sa aircraft carrier at umiikot sa itaas ng mining vessel ng Pilipinas. 500 metro lang ang taas. Isang malinaw na kilos ng intimidation. Ang tugon ng Pilipinas, 2 latest model fighter jet ang nag-scramble. Mukhang umalis sila sa base sa Palawan. Lumabas sa screen ang mga Filipino fighter jet. Paglapit sa mga Chinese jet, nagsimula silang lumipad ng magkatabi, isang babala. I-check ang distansya. 2 kilometro ang distansya sa pagitan ng 2 fighter jet. Dangerous level. Napahinga ang conference room. Pinawisan ang kamay ko. Isang pagkakamali, isang maling desisyon at maaaring magsimula ang conflict. At kung mangyari iyon, maaaring maging localized combat. Lumipas ang 15 minuto. Nagbago ng direksyon ang mga Chinese fighter jet. Bumalik sila sa aircraft carrier. Lumayo rin ang mga Filipino fighter jet at nagpalit sa patrol. Nalampasan natin sa ngayon, nagbuntong hininga ang admiral. Ngunit alam ko, simula pa lang ito. Nang gabing iyon, naganap ang mas seryosong sitwasyon. Isang Chinese escort vessel ang lumalapit sa mining vessel ng Pilipinas. Tumunog ang emergency phone bandang 2 a.m. Agad akong tumakbo sa situation room. Ang infrared night vision footage ay ipinakita sa screen. Isang Chinese destroyer ang mabilis na lumalapit sa mining vessel ng Pilipinas. 1.8 nautical miles ang distansya. Patuloy ang paglapit. Ang Pilipinas? Isang escort vessel ang nasa interception mode. Nakita sa screen ang 2 warship na nagtatagpo. Ang Filipino escort vessel ay pumagitna sa Chinese vessel at mining vessel. 3 cables ang distansya, sigaw ng analyst ng may tension. 2 cables, 1 cable. Lahat sa conference room ay napahinga. Bumagal ang Chinese vessel at tumigil sa distansyang 800 metro mula sa Filipino escort vessel. Standoff. Ang 2 warship ay hindi gumalaw. Nakalutang sila, tila nakatitig sa isa't isa. Ang mining vessel ng Pilipinas ay nagpapatuloy sa trabaho. Nagulat ako sa lakas ng loob ng Pilipinas. Habang 1 kilometro lang ang layo ng Chinese warship, naghuhukay sila ng mineral. Nagpatuloy ang sitwasyon sa loob ng 3 araw. Sa umaga, ang mga fighter jet ay low-altitude flying. Sa gabi, ang mga warship ay lumalapit, ngunit hindi umatras ang Pilipinas. Nagpatuloy ang mining vessel.
at paulit-ulit na nag-intercept ang Philippine Navy. At sa ika-4 na araw, dumating ang US 7th Fleet. Sa wakas, dumating ang aming mga barko sa site, 3 high-performance destroyer. Paglabas ng US Navy vessel sa screen, biglang nagbago ang sitwasyon. Ang mga Chinese vessel ay dahan-dahang nagsimulang umatras. Tumigil din ang low-altitude flying. Lumipat ang aircraft carrier sa layong 50 nautical miles mula sa orihinal na posisyon. Umatras ang China, ulat ng analyst. Nakaramdam ako ng ginhawa, ngunit kasabay nito, isang komplikadong emosyon ang lumabas. 3 araw na nagtiis ang Pilipinas ng mag-isa. Pinrotektahan nila ang sarili nila hanggang sa dumating kami. Siyempre, decisive ang suporta ng US Navy, ngunit kung wala ang kalooban ng Pilipinas, hindi sila makakatagal. Kinabukasan, naglabas ng opisyal na pahayag ang White House. Poprotektahan ng Amerika ang legal na economic activity ng mga kaalyado. Naglabas din ng counter-statement ang China. Ang freedom of navigation sa high seas ay karapatan ng lahat ng bansa. Mga diplomatic term, ngunit malinaw ang aktwal na kahulugan. Umatras ang China, ngunit hindi sila sumuko. Nakipag-ugnayan sa akin ang Pilipinas. Ginoong Reyes, salamat. Salamat sa inyo. Nakapagpatuloy kami sa trabaho. Walang anuman. Ginawa lang namin ang napagkasunduan. Gayunpaman, salamat sa inyo, nakasama namin kayo sa mahalagang sandali. Ibinitin ko ang telepono. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tahimik pa rin ang dagat, ngunit sa ilalim nito, isang bagong kaayusan ang ginagawa. Hindi umatras ang Pilipinas. Sa kabila ng intimidation ng China at presyon ng aircraft carrier, pinanatili nila ang kanilang posisyon. At bilang resulta, napansin ng mundo, ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na kailangang protektahan. Sila ay isang bansa na kayang protektahan ang sarili at ipagtanggol ang kanilang interes. Pagkatapos ng ilang araw, sabay-sabay na nagulat ang international media. Tahimik na tunggalian sa gitna ng Pasipiko. Panalo ang Pilipinas. Umatras ang Chinese fleet. Nagpapatuloy ang deep sea mining operation ng Pilipinas. Ang Pilipinas, ang bagong player sa deep sea resource war. Habang tinitingnan ko ang mga artikulong iyon, kailangan kong aminin. Masyado naming minamaliit ang Pilipinas. Tiningnan lamang namin sila bilang isang manufacturing country, ngunit ang Pilipinas ay iba. Mayroon silang teknolohiya, kalooban at tapang. At higit sa lahat, handa sila. Ang 3 araw na standoff sa dagat. Hindi lang ito military tension. Ito ang simula ng bagong panahon. Ang panahon kung saan ang Pilipinas ay lalabas bilang pangunahing bida. Pagkatapos ng pag-alis ng Chinese fleet, bumisita ako sa Pilipinas. Opisyal, ito ay isang business trip para sa follow-up discussion. Ngunit sa katunayan, gusto kong makita ng personal kung ano talaga ang inihanda ng Pilipinas. Pagdating ko sa Subic Bay, nagulat ako. 3 dambuhalang drilling vessel ang nakatigil sa pier. Ang bawat isa ay kasing daas ng 20 palapag na gusali at kasing laki ng 2 soccer field. Ang salitang Pilipinas ay nakaukit ng matingkad sa hull. Lahat ba iyan ay ginawa sa Pilipinas? Tanong ko. Opo, ginawa namin ito sa mga shipyard sa Cebu at Subic. Ang mga barkong iyan ay kayang magtrabaho hanggang 7,000 metro ang lalim. Paliwanag ng isang doktor mula sa Marine Technology Institute ng may pagmamalaki. Mas mahusay ba ang performance kaysa sa barko ng China? Hindi ito maikukumpara. Ang test vessel ng China ay limitado sa 100 tonelada kada araw ng pagmimina. Ang mga barkong iyan ay humuhukay ng 3,000 tonelada. 6 na beses ang pagkakaiba. Opo, hindi lang bilis, kundi precision din. Ang aming robot arm ay nagmimina ng selectively habang sinusuri ang seabed topography sa real time. Minamaliit ang pagkasira sa kapaligiran. Humanga ako. Kinabukasan, bumisita ako sa Offshore Processing Plant Simulation Center sa Cebu. Isang full-scale plant model ang nakasetup sa isang dambuhalang hall. Ang mga researcher ay abala sa pagsubok. Ito ba ang aktwal na nakalutang sa dagat? Opo. 2 unit ang gumagana sa lugar sa Pasipiko. Ito ay isang lugar para subukan ang new model. New model? Opo. Ito ay 30% na mas efficient kaysa sa kasalukuyang modelo. Magdaragdag kami ng 4 na unit sa susunod na taon. Tiningnan ko ang loob ng plant. Pagpasok ng manganese nodules, automatiko itong inuri, dinurog at chemically treated upang maging high purity mineral.
Ang buong proseso ay ginagawa ng unmanned automated system. Hindi na kailangan ng tao, mga 10 personnel lang para sa management. Ang iba ay pinangangasiwaan ng AI. Kamangha-mangha, ito ang lakas ng Pilipinas. Ang resulta ng pagsasama ng shipbuilding, IT, at semiconductor technology. Sinabi ng researcher nang may kumpiyansa. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit napakabilis ng Pilipinas. Hindi lang sila nag-develop ng isang teknolohiya. Pinagsama nila ang iba't ibang larangan. Ginawa ang barko gamit ang world-class shipbuilding technology, nagtayo ng automation system gamit ang IT technology, at nagsagawa ng precise control gamit ang semiconductor technology. Ang lahat ng ito ay posible sa loob ng isang bansa. Pagbalik sa Maynila, nagpulong ako kasama ang mga opisyal ng gobyerno. Sa totoo lang, minamaliit namin ang Pilipinas. Inamin ko muna, salamat sa inyo at naintindihan ninyo. Kahit huli na, ngumiti ang kinatawan ng Pilipinas. May isang gusto akong itanong. Kailan pa naghanda ang Pilipinas ng sistematikong ganito? Mula pa noong kalagitnaan ng 90s. Noong panahong iyon, wala pang nag-interes sa deep sea mining noon. Tama, ngunit tiningnan namin ang hinaharap. Inisip namin na balang araw ay mauubos ang land resource at kailangan naming maghanda para doon. Nag-isip kayo ng 30 taon sa hinaharap? Opo, mahalaga ang mabilis na paghabol. Ngunit kung minsan, mas mahalaga ang maghanda ng mas maaga kaysa kaninuman. Nawalan ako ng salita. Ang Amerika ay may lakas, ngunit nagpakampante. Ang China ay may resource, ngunit kulang sa teknolohiya. Ang Europa ay may teknolohiya, ngunit mabagal magdesisyon. Ang isang bansa sa Asia ay may plano, ngunit kulang sa execution. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Naghanda sila ng tahimik, ngunit patuloy. Nagdevelop sila habang ang ibang bansa ay nagpupulong. Nag-eksperimento sila habang ang ibang bansa ay nagdidiskusyon. Nagpatupad sila habang ang ibang bansa ay nag-aatubili. Ano ang susunod na plano? Tanong ko. Dadagdagan namin ang mining scale ng 5 beses sa loob ng 5 taon. 5 beses? Opo. Kung mangyari iyon, posible ang 25 milyong tonelada ng produksyon kada taon. Isang dami na kayang i-cover ang 40% ng global demand. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang epektibong mamamahala sa market, hindi management, kundi magiging stable supplier. Hindi kami naghahanap ng monopoly. Gusto lang namin ng patas na kalakalan. Natapos ang pagpupulong. Bumalik ako sa hotel. Mula sa bintana, nakikita ko ang night view ng Maynila, ang mga kumikinang na ilaw, ang lungsod, na patuloy na gumagalaw. Nararamdaman ko ang enerhiya ng bansang ito. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang isulat ang huling report na ipapadala sa home country. Pamagat, Report on the Philippines Business Trip. Minamaliit namin ang Pilipinas. Huminto ang mga daliri ko sa keyboard. Paano ako magsisimula? Ano ang uunahin kong sabihin? Huminga ako ng malalim at nagsimulang mag-type. Ang report na ito ay naglalaman ng muling pagtatasa sa deep sea resource development capability ng Pilipinas. Sa conclusion, nagkaroon kami ng maling pagtatasa. Inuri namin ang Pilipinas bilang isang manufacturing at technical cooperation partner, ngunit iba ang katotohanan. Ang Pilipinas ay sentro na ng deep sea resource industry. Ang mga kakayahan na taglay nila ay ang mga sumusunod. Una, world-class deep sea drilling vessel manufacturing capability. Pangalawa, fully automated mining system. Pangatlo, offshore processing plant technology. Pang-apat, sistema na kayang integrate ang buong proseso. Ang mas mahalaga ay ang katotohanan na inihanda ng Pilipinas ang lahat ng ito mula pa noong 30 taon na ang nakalipas. Habang kami ay nagpupulong, isinagawa nila. Habang kami ay nag-aatubili, nakumpleto na nila. Maging sa standoff sa China sa lugar sa Pasipiko, hindi umatras ang Pilipinas. Mayroon silang parehong kalooban at kakayahan na ipagtanggol ang kanilang karapatan. Sa kasalukuyan, kayang magmina ng Pilipinas ng 5 milyong tonelada ng deep sea mineral kada taon at plano nilang palakihin ito sa 35 milyong tonelada sa loob ng 5 taon. Ito ay katumbas ng 40% ng global demand. Bilang conclusion, ang Pilipinas ay ang core nation na sa deep sea resource industry. Dapat nating tanggapin ang katotohanan ito at palakasin ang cooperation relationship bilang equal partner. Ang pagmamaliit sa Pilipinas ay aming pagkakamali. Ngayon, dapat naming aminin ang pagkakamaling iyon
at bumuo ng bagong relasyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa na naghuhukay ng resource. Sila ay isang bansa na gumagawa ng kaayusan. Huminto ako sa pag-type. Malaki ang epekto ng report na ito kapag dumating sa Washington. Baka mahirap itong tanggapin ng ilan, ngunit ito ang katotohanan. Kinabukasan ng umaga, mula sa sasakyan patungo sa airport, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang daloy ng Ilog Pasig. Tahimik na umaagos ang tubig. Tulad ng ginagawa nito, sa loob ng ilang dekada, ilang siglo, ganoon din ang Pilipinas. Tahimik, ngunit patuloy na umaagos. Tumayo sila mula sa war ruins, nalampasan ang kahirapan, nagdevelop ng teknolohiya at tumayo sa world stage. At ngayon, sinisikap nilang sakupin maging ang dagat. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang Maynila, ngunit lumaki ang impluwensya nito. Pagdating ko sa Washington, ipinamahagi ang aking report sa buong Department of State. Ang reaksyon ay tulad ng inaasahan. Katotohanan ba ito? Hindi ko inakala na ganito ang Pilipinas. Masyado tayong nagpakampante. Pagkatapos ng isang linggo, naganap ang pagpupulong na pinamumunuan ng Pangulo sa White House. Ako rin ay dumalo. Nabasa na ng lahat ang report ni Ginoong Reyes. Nagbitiw ng salita ang Pangulo. Ang nilalaman ay ang Pilipinas ay malayo na ang nauna kaysa sa inaasahan. Ano ang dapat nating maging posisyon? Sumagot ang kalihim ng Estado. Dapat nating palakasin ang kooperasyon. Dapat tayong magpatuloy sa partnership, hindi competition. Ang China? Sa huli, mapipilitan din ang China na makipagtulungan sa Pilipinas. Napakalaki ng technical gap. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang magiging aktwal na mediator? Tama. Sa larangan ng deep sea resource, bumaba ang katahimikan sa conference room. Ito ay isang makasaysayang sandali. Ang Amerika ay umaamin ng pamumuno ng ibang bansa sa isang partikular na larangan ng industriya. Ngunit wala kaming pagpipilian. Masyado nang malayo ang Pilipinas at kailangan namin sila. Pagkatapos ng 3 buwan, naganap ang signing ceremony ng International Deep Sea Resource Management Agreement sa United Nations Headquarters. Dumalo ang Amerika, China, Pilipinas, European Union at DBP. Ngunit ang nakakagulat, ang Pilipinas ang nahalal na chairing country ng Executive Committee. Sa signing ceremony, nagbigay ng talumpati ang kinatawan ng Pilipinas. Ang deep sea resource ay isang karaniwang pag-aari ng sangkatauhan. Dapat nating paunlarin ito ng may pananagutan, ipamahagi ng patas at gamitin habang pinoprotektahan ang kapaligiran. Ang Pilipinas ay mangunguna at gagampanan ang papel nito. Ipamamahagi namin ang teknolohiya, ibabahagi ang karanasan, at bubuo ng isang landas para magkasamang lumago. Bumati ang palakpakan. Pumalakpak din ako, taos-puso. Pinatunayan ng Pilipinas na kahit maliit na bansa, kayang makamit ang malaking bagay kung maghahanda, na kahit walang resource, kayang manalo sa teknolohiya, na kahit maliit ang boses, kayang magsalita sa pamamagitan ng pagkilos. Natapos ang ceremony. Lumapit sa akin ang kinatawan ng Pilipinas. Ginoong Reyes, salamat sa inyong pagsisikap. Kagalakan ko. Marami akong natutunan. Sana maging mabuting partner tayo sa hinaharap. Oo naman. Nagkamay kami. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Hindi lang ito kuwento tungkol sa pagkuha ng resource. Ito ay isang kuwento kung paano naghanda ang isang bansa para sa hinaharap. Ginawang oportunidad ang krisis at kinilala sa world stage. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit hindi tumigil. Maliit, ngunit detalyado. Walang resource, ngunit may kalooban. At sa wakas, nakuha nila ang dagat. Ang dagat na may 850 trilyon. Hindi, mas eksakto, nakuha nila ang kinabukasan. Malawak ang dagat, ngunit isa lang ang bansa na handa. At ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento. Kumusta? Kung nagbigay ng maliit na apoy sa inyong puso ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Ibahagi ang inyong iniisip sa comment. Isulat ang Kayang-Kaya Pilipinas. Maghahatid muli ang channel na ito ng mas mahusay na kwento sa susunod. Maraming salamat. Hanggang sa muli.